dito, ang mga pelikulang may temang political at religious ay hindi pwedeng tanggapin. Pero ang ano po natin, tagline is mga kwento ng laban. What if po yung entry ay medyo nakakabit sa politika o sa relihiyon, pero kwento ng pakikipaglaban? Pwede po ba yan? Or bakit po bawal? Okay po. Actually po, ang Sinigoma at saka yung RK Rubber kasi ay talagang, kumbaga wala kaming pinapanigan po na side. So politically, hindi po, ayaw po namin maging involved. Kaya lalo na po when it comes to discrimination, ganun. So hindi po talaga kami, hindi kami nag-a-allowed kapag kung political po, kung subtle siya, basta walang sinabing, kumbaga walang pinpointing na mangyayari, pwede. Kung religion po, okay lang naman po, basta hindi yung nang di-discriminate ka ng ibang religion. Like, example lang po, yung may napanood ako na mga short film sa YouTube na horror siya. Tapos, kumbaga parang may mga religious kumbaga tawag dito, masabi natin. Parang may mga characters na parang yun yung kontrabida, ganun. So, ayun, hindi ko alam, baka mamaya karamihan dito napanood na rin yun. So, ayun, medyo hindi pwede yung mga ganun na film. Kasi po, gusto namin talaga na yung stay neutral sa kahit anong religion and kahit na anong sa politika. Pero kung naman po, for example, maganda siya about laban pero meron siyang inaano na kumbaga parang may religious, kumbaga may mga nagdadasal or nagsisimba yung character, wala naman nung problema doon. As long as wala pong inaapakan o dinidiscriminate na ibang religion. Ayun. And then since ito po yung 6th year festival niyo, pwede kayong mag-mention ng mga past winners niyo ng pelikula or kasi mayroon pa naman yung Best Actor, Best Actress. Meron na po bang mga artistang sumali sa Sinigoma in the past? Pwede niyo pong ma-mention kung mga winners na before. Ayun po, yung winners namin nung 2019 ang best film namin ay Ang Maniniyot. Bali, gawa po yun ayun po, sa mga hindi po Maniniyot? malalim na Tagalog siya pero ayun, photographer po. Ayun. So yung may po sa Bisaya na dialect, medyo matatawa. Pero yun po, photographer. Pero anyway, yun yung naging winner nun. Gawang RK po siya. Tapos nung 2020, dahil pandemic, wala po. So 2021, yung taga Olonga po, si Direct JC Eben yung nanalo. Kalimutan ko na yung film niya. Pero about siya sa isang about siya sa isang struggle na parang yung girl may parang humuhukay siya ng parang gusto niyang ibaon yung sarili niya, gano'n. Parang yun yung film niya. Tapos 2022 about mga celebrity. Best Actor, Nalumitaw na sa Okay. So kumbaga meron din po akong in-exhibit na film noong 2022, yung Time Purse. Naging na siya, kumbaga doon siya nag-start sa Time Purse. Tapos na siya ngayon, nasa VMX na, si Audrey Avila. Pero nung sinushoot namin yung Time Purse, hindi pa siya Audrey noon. Tapos ayun po. Kumbaga meron din yung sa Benny. Nakalimutan ko yun. Sa Bini? Sa Venice? Benny, si Derek Sa Lance yun. Venice. Yung, kung alam ko na naipalabas niya rin to internationally. So, ayun. Tapos,
Ayun po, yung actually 2022 ang nanalo ay taga Cebu. So yun po, kumbaga Piyaya yung name ng film. 2023 dito sa Manila naman, taga FEU. Professor siya sa FEU, si Ken Leviste. Chicken. Crushmate, yung 2023. Parang, okay. Di So ba na-interview natin? 2024, yung Hello Maya. Ayun po. Thank you, Mr. Xavier. Ang next question ko for Mr. Raymond Red. Tapos kanina po, anong ko lang yung sabi niyo struggle? Hindi po, no, may Cannes Film Festival Award na kayo. Hindi po kayo struggling. Ayun, yes. Hindi, kailangan i-redefine what struggle is eh. Kasi, in fact, after the Cannes win, nag-struggle ako eh. Yun ang In a In what weird sense way. po? In a weird way. Siyempre, I can't deny yung the Palme d'Or Award. It was big news nung time na yun. So all the big production companies were approaching me. Lahat. I mean, kausap ko sila, Boswick, Jimmy Duabit of GMA Films, Charo Santos. We had all the meetings, no? ABS. Everybody wanted to make a film by me and with me. The problem was when I said, ito yung gusto kong gawin, which was makapili already, which I mentioned, nobody was ready to make a film like that nung time na yan. And then, so hindi sa ayoko, but it's more, okay, sige, ito yung gusto kong gawin eh, so maybe next time. Alam mo yun, hindi sa pagmamalaki, I know any young filmmaker na nandun sa position na yan would jump in and say, oh sige, gagawa na lang ako iba, anong pwedeng gawin, di ba? But hindi, my mind was on that eh. Sabi ko, ito yung gagawin ko. So, lumipas ang mga taon, wala, hindi magawa. I pitched it sa Busan, sa, you know, yung ina-accuse ng mga tao, I sat down my laurels daw. You know, I was sitting on my laurels. Hindi totoo, I was struggling to look for financiers, French producers, ang nakikipagmita ko. Lumipas 8 taon, wala, hindi ko magawa. So, nung 2008, sabi ko, gagawa na ako ng movie. Ginawa ko Himpapawid. So, yun yung proof ko na filmmaker ako. Kaya lang, ganun ako katagal gumawa. Kasi ganun yung focus and passion ko dun sa mga films na gusto kong gawin. Because I only want to make the films I believe in and I want to make. And all my films, ako yung either sumulat or co-write or conceptualize it. So, kasi if I just wanna make money, gagawa lang ako commercials, mabilis eh. See, I'm very practical and realistic. Yun ang lagi ko sinasabi. Kaya ako pumasok sa TV commercial industry. Diba? It's filmmaking, it hones my craft in cinematography, I enjoy it, at mabilis. So kung money lang ang habol ko, doon ako. Now, yung films ko, hindi sa ayokong kumita yon, but looking back sa history ko, ganun eh. Ganun yung mga films ko. Right now, I'm focusing on remastering yung yung dalawang classic historical films ko, Bayani, first full-length movie ko, and Sakay, no, na ginawa ko noong 90s. So nire-remaster na siya ngayon, nasa Philippine Film Archive and FDCP is helping us out. Medyo matagal na proseso, wala akong support na pareho na nabigay sa mga Lino Broca, Maynila. Sumako ko ng liwanag sa ginawa yan eh, La Trobe ata, o abroad ginawa, no? Malaki ang funding for that eh. So sariling sikap ginagawa ko ngayon kasi ang film preservation and restoration is the essence of time talaga eh. Magde-deteriorate yung film eh. So bago pa dumating yung time na ma-consider i-restore yung film ko, baka too late na. So sinisimulan ko na ngayon. Isa yan sa mga ginagawa ko rin. Yeah, thank you, Direk. And isa na lang po, ano po man naging reaction niya pag naririnig niyo yung iba na sinasabi na hindi maganda ang sitwasyon ng pelikulang Pilipino sa ngayon? Iyan talaga ang discussions, lalo na ngayon that I'm involved with the Film Academy of the Philippines, no? And then we're of course closely in touch with Direk Joey Reyes as chair of FDCP. So, syempre sa industriya, I'm a member of DGPI, I'm a member of LPS, Cinematographers Guild. No?
yan talagang discussion all over. I mean, hindi naman natin ma-deny. Sabi ko nga, kahit sa Hollywood and sa Europe, yan ang ano. Locally, may struggle. Sabi nila, walang kumikita sa industry. No? So as an industry, it's really struggling. As cinema, pag sinabi kasi na cinema, we're talking the whole cultural art form heritage niyan eh. Not only the industry, di ba? And it will include young people, students, and now cinema kasama ang ano. Yan ang bagong cinema eh. Online, TikTok, YouTube, that's cinema. Ina-absorb natin yan eh. Moving images yan na nai-influence tayo, ina-absorb. So a lot of people kasi yan ang bagong mainstream eh. Nanonood sila ng vertical cinema and so on. So in that sense, very much alive siya. Pero as an industry, it's really struggling. So now na nasa FAP kami, yan ang major discussion, yan ang mandate na how to really revive the industry and help it. No? It's going to be a big challenge, pero Ganun eh. Director General Paulo Villaluna is really up to the challenge. Tinanggap niya yung position, no? Lahat naman kami, magkakasama kami niyan, nag-mobile fund, nag-independent filmmaking, and we have our own things to do, pero sige, tanggapin natin tong challenge na to. And yan ang main discussions ngayon. And ito na lang po, Direk, pag po ba sasali si Mikel at si Nicolas sa Sinagoma, tatanggapin mo po? Magkakaroon ng conflict of interest siguro. But short films kasi ang Sinigoma. So kung short film, pero ayun na nga may conflict of interest. So hindi sila pwede sumali. At saka very busy sila ngayon. They're promoting yung bagong film nga ni Nicolas, Post House. Diba? Tapos si Mick is now a producer for that. Thank you, Direk, and thank you, Mr.